Thank you, Sister Nelly, at magandang umaga po sa ating lahat dyan. Tayo po muli ay mag-aaral at bago po tayo pupunta doon, tayo muna po manalangin. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa sandaling ito na amin pong tutunghayan ang inyong mga salita. Kailangan po namin na ikaw po ang magpapasok ng mga salitang ito sa aming mga puso at ikaw din po ang magpapabunga. We lift up this very hour into your hands. Have your way. In Jesus' name, amen and amen. We are welcoming po ang bago po natin kasama sa umagang ito po. At kaya, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay ang panawagan po ni Jesus. Kung pagmasdan po natin ang ating paligid, parang nakakalungkot po minsan, ang dami-daming trahedya, ang daming kahit saan gobyerno, hindi naman po sa atin. May mga korupsyon po, laganap po ang bisyo, na nasisira po ang buhay ng tao. At parang, eto ba, paano ba, ano ba to? Parang ganito ba? Ganito ba ginawa ng Diyos ang lahat ng to? Parang, bakit siya lumikha at naging ganito po? Kaya, babalikan po natin ang plano po ng Diyos para sa tao po ay perfecto. Ang ganda-ganda po ng plano niya. Noong lilikha po niya ang tao, bago po niya nilikha, hinanda po muna niya ang mundo. At napakaganda po. At nilagay po niya ang tao sa hardin ng Eden, kung saan po may kasaganaan. Wala pong pagkukulang. At napakasaya po ng relasyon ng tao sa Diyos. Ngunit sabi po sa Hosea chapter 6 verse 7, tumayan po natin. Hosea chapter 6 verse 7, sabi po dito, pero tulad ni Adam, the preceding verses po ay binabanggit po ang mga tao ng Panginoon na palaging hindi nakasunod sa Kanya. Kaya sabi po niya, pero tulad ni Adan, sinira ninyo ang mga kasunduan natin. Nagtaksil kayo sa akin diyan sa inyong lugar. Ito po ay patungkol sa mga Israelita po na tinuringan po ng mga tao ng Diyos. At lagi po nilang sira ni Adan sa relasyon ng naunang tao, sinauna pa. Kaya, sabi po natin kanina, napaka-perfecto, napakaganda po ng plano ng Panginoon sa tao, napakasagana at napakasayang buhay, ngunit nasira po ito dahil po sa paglabag po ng bilin ng Panginoon. Ano po ang bunga ng paglabag po na yun sa hardin ng Eden? Basahin po natin sa Genesis chapter 3 verse 23 to 24. Dito po kasi nagmumula ang lahat ng kasamaan po na ito. Hindi po ito plano ng Diyos. Sabi po dito, pagkatapos po na lumabag ang tao, pagkatapos po na sinira nila ang kanilang relasyon sa Diyos, ito po yung kinalabasan. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Sa madaling salita po, tinaboy po ng Panginoon ang tao sa hardin Eden at ginuwardyahan pa po niya. Siniguro po niya na hindi na makakabalik ang tao sa hardin. Hindi lamang po yun ang pangyayari dito. Bago po pinagtaboyan ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden, sinumpa po siya. Sa Genesis chapter 3 verse 17 to 19. Genesis chapter 3 verse 17 to 19, makikita po natin dito, ito po yung sumpa. Tatlo po yung sumpa dito. Sumpa po sa ahas na tumukso sa babae,
sumpa sa lalaki at sumpa sa babae. Pero ito lamang po ang titingnan natin sa Bible study po na ito. Sinabi po ng Panginoon sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. In verse 18, tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. In verse 8-19 sabi niya, kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa ng iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Sa maikling salita na naman po, dito po maghihirap po ang tao. At kahit pa tanim siya ng tanim, maaaring sisirain pa ng natural na kalamidad ang pananim. Hindi po katulad sa hardin masagana. Basta't magtanim siya, alagaan niya ang lahat ng tanim doon, kakain siya ng masagana. Pero diyan po, nakita po natin, sinumpa ng Panginoon ang lupa. Maghihirap ang tao para siya mabuhay. At yun po yung kalagayan po natin sa ngayon. Kailangan po tayo magbalat ng dugo, ng muscle, ng kamay. Kailangan po natin maghirap para kumain. Kung minsan, sabi po natin, kahit nga ang sipag-sipag, sa huli, nawawala pa yung ani. Dahil nga po sinumpa ang lupa. Napakasaklat po. Pero yun po ang naging bunga po ng pagsuway ng isa o dalawang tao sa hardin ng Eden, walang iba kundi si Adan at si Eva. Pero napaka buti po ng Panginoon dahil hindi po doon nagtatapos ang plano niya sa buhay ng tao. Hindi po niya hahayaan na magpakailanman na maghihirap ang tao, magpakailanman na lublog siya sa pagsuway. Gusto po niyang aayusin. Dahil sabi po niya sa Luke chapter 19 verse 10. Sabi po sa Luke chapter 19 verse 10, sapagkat ako na anak ng tao, si Kristo po ito. Pagbasahin po natin ang mga preceding verses po dito, si Jesus po ito. Sabi po niya, sapagkat ako na anak ng tao. Bakit po siya anak ng tao? Dahil ipinanganak po siya ni Maria at ni Jose. Alam po natin na Birhen si Maria noong when she conceived si Jesus, Birhen po siyang nanganak, kaya anak ng tao, pero huwag po natin kalimutan din na Diyos po si Kristo. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. At wala pong iba kundi ang tao. Tao na nilikha ng Diyos na perpekto, pero dahil nga po lumabag ang mga ninuno, naligaw po ng landas at sinisira po ng kaaway ang kanyang buhay. Sabi po sa John chapter 10 verse 10, na ang kaaway ay dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang tao ng buhay na ganap. Yun po yun. Sabi po natin na kagagawan po ng tao kung bakit po nagkahirap-hirap, nagkagulo-gulo po ang kanyang buhay. May kasalanan din po ang kaaway doon, yung magnanakaw. Walang iba kundi ang demonyo. Pero salamat sa Panginoon, dahil sabi po natin, hindi po doon nagtatapos. Sinugo po siya ng Diyos Ama upang pumarito sa lupa at hanapin ang lahat ng naliligaw. Kasama po kayo, kasama po ako. Lahat po ng tao, kasi sabi po ng salita ng Panginoon, lahat ay nagkasala, lahat ay naligaw, lahat ay namatay sa kasalanan. Tayo po yun. Wala pong exemption. Lahat po ng mga tao ay naligaw ng landas, namatay sa kasalanan at patungo sa magpawalang hanggang kaparusahan. Kaya po dumating si Kristo. Dumating po si Kristo
upang bigyan solusyon ang problema ng tao na walang nakakalutas kundi siya lamang. Kaya nga po nung dumating po siya, pinuntahan po niya hindi lamang po ang mga righteous, mga matuwid na mga tao. Bagkus pumunta po siya sa mga makasalanan katulad ng tax collector, ng prostitutes, ng mga saking, ng mga gahaman, lahat ng uri ng kasamaan na kalagayan po ng tao, hindi po siya umatras. Hinanap po niya lahat ng nawawala at naniligaw at nanawagan. Siya po ay nanawagan. Sa kanya pong panawagan, napakasarap pong tingnan na tinatawag pa niya ang pangalan. Noong pong ligaw na ligaw si Saulo, si Jesus bumalik na po sa langit. Wala na po siya, namatay na siya, itinabon na po siya, nabangon po siyang maguli, nabuhay po siyang maguli, at bumalik po siya sa langit. Ngunit, sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, ng mga disipulo niya, kasi yun po yung binili niya, may mga kalaban din. May mga gumugupi sa kanila, may mga kumukontra, may mga dumadakip pa nga sa mga mananampalataya. At isa po doon si Saulo. Pero ang Panginoon, yung pagmamahal po ng Panginoon ay umabot po kay Saulo. Dahil si Saul na naging Pablo na nagsulat o sumulat ng napakaraming letters o mga epistles sa mga iglesia noong kapanahunan niya, tinawag po siya ng Panginoon sa gitna ng kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano. I believe po na napakinggan na po ninyo itong account po ni Paul na on the way to Damascus, papunta po siya sa Damascus upang uliin ang mga mananampalataya kay Kristo. At doon po, linugmok po siya ng Panginoon. At kinausap po siya Saul. Let's read that. Tingnan po natin. Kasi gusto ko pong tingnan po natin sa gabing ito at malaman po natin sa gabing ito na kung nanawagan po si Jesus, tinatawag po tayo sa ating mga pangalan. Kilalang kilala po tayo one by one. Kahit gaano pa tayo po kasama. Acts chapter 9 verse 4. Sabi po dyan, ito po si Saulo, papunta po, sakay po siya ng donkey niya, papunta po ng Damascus para po usigin ang mga Kristiyano, para po sila dakpin at dalhin sa Jerusalem para po usigin. Pero ito po ang nangyari on his way, papunta po siya, sa daan po ito nangyari. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Panawagan ito ni Kristo kay Saulo. Pag itutuloy po natin yan, sabi ni Saulo, sino ka? Sabi po niya, ako si Kristo. Si Kristo umalis na po siya. Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tingnan po natin dito, ang inuusig po ni Pablo ay ang mga Kristiyano. Pero sabi ni Jesus, ako ang inuusig mo. Kung ano yung pinagagawa mo sa mga naniniwala sa akin, sa mga naninibihan na nanampalataya sa akin, ginagawa mo yun sa akin. Pero ang gusto ko pong tingnan po natin dito, kilalang kilala po ni Kristo si Saulo. Sa gitna po ng kasamaan ni Saulo, inabot po siya ni Jesus. Kinatagpo po niya si Saulo. Sa gitna po ng kanyang kasamaan, tinawag pa ang kanyang pangalan. Sa pagtatapos po ng account po na yan, nanampalataya po si Saulo kay Kristo.
at naging napakatapang po niyang mga ngaral na ipinagsisigawan na si Kristo ay siya ang buhay. Si Kristo ay siya ang tagapagligtas, siya ang tagabigay ng buhay. Yun po. Ang pangalawa po, titignan po natin, gusto ko lang pong tingnan natin na si Jesus ay umaabot sa lahat ng uri ng tao kahit pa napakasama katulad ni Pablo. Murderer actually si Pablo. Kahit hindi siya yung pumapatay, dumadakip siya at ipapapatay. Ito naman po sa Luke chapter 9 verse 5. Naniniwala po ako na ito na naman si Zacchaeus ay lagi-lagi po natin napapakinggan sa Bible study. Ang gusto ko pong tingnan natin sa gabing ito, oh, okay, is it 19? This is Zacchaeus. Maybe this is 19. Okay, it's 19 po, sorry po. Hindi po siya 9, verse 19 po siya. 19 in verse 5. Ito po, si Jesus papunta po siya ng Jericho at may tao po doon, si Zacchaeus po na gusto pong tingnan si Jesus. At dahil napakarami ng tao at maliit na tao si Zacchaeus, tumakbo po siya papunta ng sa direksyon kung saan papunta si Jesus, umakyat po siya ng kahoy at doon po siya maghihintay. Napakasimple pong plano. Wala po siyang plano na mananampalataya siya kay Jesus o anong paman, wala po. Sabi niya, gusto kong makita ang viral na taong ito, si Kristo. Dahil nga po, isa siyang tax collector, kinamumuhian po siya ng tao, isa po siyang sakin, isa po siyang gahaman sa pera. Sinasakto po niya, sinusobrahan po niya ang sinisili po niyang buwis. Kaya hindi po siya mahal ng mga kababayan po niya. Ito po yung ginawa niya. Pero pagdating po ni Jesus sa lugar na yun, sa kahoy kung saan siya po nakaupo doon sa kahoy na inakyatan niya, tumingala, sabi, pagdating ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumulong sa buhay mo ngayon. Uli, si Zacchaeus ay masamang tao. Kinamumuhian siya, gahaman siya sa pera, pero kilala siya ni Jesus. Pinangalanan siya. May halaga siya. Hindi siya baliwala na huwag mong kilalanin dahil makasalanan. Hindi po. Wala naman nagsabi si Zacchaeus nandun. Wala naman nagpakilala. Pero sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Sa gabi nito, tutuloy ako sa bahay mo. Pagpatuloy po natin na tingnan ang kwento po na yan, nanampalataya po sa Zacchaeus. Nagkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John chapter 10 verse 10, nabasa po natin kanina, ang alay po ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ang kaaway ay wawasak at sisira ng buhay sa pamamagitan ng napakaraming paraan. Marahil ginagawa para sa atin o tayo mismo ang gumagawa ng kasamaan. Hindi parang napakagulo na. Pero hanggang ngayon po nananawagan po si Jesus. Gusto po niya na tayo po ay, yung Ilocano po bakit isagpat, gusto po niya na tayo ay iahon sa kalagayan po na ito, na punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kabuluhan sa buhay. Kaya sabi po sa Matthew 11:28, basahin po natin, yung panawagan po ni Jesus kompleto. Hindi lamang po buhay na walang hanggan, kundi kapahinahan kahit pa sa ngayon na in this current life, sa kasalukuyan po na buhay na ito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong kasalan at bibigyan ko kayo ng kapahinahan. Kung ano po itong panawagan ni Jesus sa kapanahonan po niya, pareho pong panawagan para sa ating lahat. Marahil po kapareho po tayo ni Saulo, umuusig sa mga mananampalataya, kumupot siya
sa mga naniniwala kay Kristo. Marahil katulad din po tayo ni Sakeo na gahaman siya at sakim. Or maaari tayo po itong bigat na bigat sa ating mga pasanin. Ano mang kalagayan po mga kapatid, si Kristo po ay nananawagan. Sabi po sa John chapter 7 verse 37. In John chapter 7 verse 37, ito po yung huling araw ng pista sa Israel. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ano to? Panawagan ito. Nananawagan po siya sa mga nauuhaw, hindi po sa tubig. Kasi kung tubig ito nauuhaw, pwede namang uminom kahit saan dyan. May balon, may tubig naman, hindi naman kamahalan ng tubig na hindi kayang bilhin. Pero ang tinutukoy po yan ni Jesus, sa loob-loob, may kulang. Na kahit pa nagampanan na lahat ng gusto sa buhay, kulang pa rin. Mayroon pa rin hinahanap ang tao. Napakaganda po ng panawagan ni Jesus. At nananawagan po siya kahit sa panahon po natin ngayon. Different angles. Marami pong anggulo sa nauuhaw. Gusto niyang magbigay ng tubig spiritual. Na itong tubig spiritual na ito siya mismo, ang Santo Espiritu niya na magdudulot sa atin ng kapahingahan, ng kapayapaan, magkakaroon ng kabuuan, wholeness, para wala ka nang hahanapin pa kahit mahirap ang buhay. Kahit nandyan pa sa kulungan, you can be whole, we can be whole. Magkakaroon po tayo ng kaganapan pag atin pong, if we respond to the call, if we heed to the call, pagpakinggan natin siya, at lalapit sa Kanya. Kaligtasan, buhay na walang hanggan, kasi tayo po ay may kaluluwa na eternal, na hindi po namamatay, magpakailanman. Kaya sabi ni Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Sa kasalukuyang buhay, ang panawagan po niya, humayo na sa Kanya at uminom. Humayo sa Kanya at magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kabuuan. Nananawagan si Jesus hanggang sa ngayon. Pasalamat po tayo dahil may Bible study ganito, kung saan ito very open, hindi po wala pong bayan, hindi it's just so free na dumarating po sa atin itong panawagan po na ito. Huwag po natin sayangin, tugunan po natin ang panawagan ni Jesus. Kung mananampalataya, if you're already a believer, kung Kristiyano ka na, at parang may kulang pa rin, parang ano ba to, parang napakaraming alalahanin sa buhay. Sabi ko sa Matthew 11:28, we come close to Him, we draw near to Him. Lumapit po tayo sa Kanya. At atin pong ibigay ang ating mga bigasin, ang ating mga pasanin. At sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, ang panawagan po niya ay ito po, paniwalaan siya, tanggapin sa buhay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang maikli pong aral natin sa gabi ito. Nananawagan si Jesus, nanawagan siya noon, nananawagan pa rin siya ngayon. Kailan po magtatapos ang panawagan ito? Kung siya na po ang darating at kukunin na po ang Kanya. Pero, hindi po tayo sigurado na madadatnan po natin ang bukas. Kaya, ngayon na po ang panahon.
Kristo. Hindi po natin alam, buhay pa ba tayo bukas upang may panahon pa. Ngayon po ang panahon ng pagtugon sa panawagan po ni Jesus. Tayo po ay nanalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa inyong mga salita. Minsan pa Panginoon ang nananawagan sa mga nalibigatan, sa mga patay na espiritual, sa mga uhaw na uuhaw, sa trying Lord to be whole na punuin o napakiramdam ay kulang na kulang kahit na nakukuha ng lahat ng gusto, uhaw na uhaw pa rin. Panginoon, nalangin po namin na ikaw ang pupuno. May you just come down to in your mercy at touch, Lord, every heart and every soul, Lord, sa Panginoon ito. Hayaan mo po na ang panawagan ay napakalakas at amin pong mapakinggan at amin pong tugunan. Salamat, Panginoon, sa pag-abot mo kahit sa kalagayan po namin, kahit po gaano kasama ng sitwasyon. Salamat dahil nagbigay ka ng pag-asa. And Lord, I just pray, any single soul here, Panginoon, na inta-inting na nananalangin, Panginoon, tugunan mo po ang bawat panalangin. Even Lord, prayers without words, Panginoon, tugunan mo po. And may salvation come. That salvation come, ang kaligtasan, Panginoon, ang kapayapaan, ang pagmamahal mo, Panginoon, ay mapuno sa bawat isa. At magkakaroon po ng bunga ang mga salitang ito na amin po na pag-aralan